The league where greatness never ends and teams can dare to dream starts in few days. The UAAP comes back, and this time they will fuel for the future. Welcome to another episode of License to Shoot podcast. Kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Miggy C, together with William Go. At sa aming feeling, hindi kayo magsisi. William, UAAP season 86 comes back or returns. Are you excited about this new season? Siyempre excited tayo ngayon na UAAP is back. Ang daming graduate from the past season at which means maraming papasok ngayon. And hindi lang naman players ang bago. Marami rin mga bagong fans since school-based siya, bagong academic year nag-start na some nung August, iba September and so during that time span. So may mga bagong fans din na pupunta sa Araneta at sa MOA to support their teams and schools. And meron ding yung mga holdovers na nakita natin na sooner or later maganda future nito sa UAP and sa PBA din. Eventually sa PBA rather. Tapos may mga coaching changes din which we'll talk about later. Yeah, for me, this could be parang patuloy yung excitement ng UAAP, especially post-pandemic kasi 'di ba season 84, ang ganda ng competition ng season 84, especially yung shocker na ginawa ng UP ng finals. And then nung 85, mas maganda kasi until the last hindi mo alam kung sino yung may final spot sa Final Four tapos ang daming upsets dun. 'Di ba? Ang daming upsets na nangyari. And then ngayon kaya this season parang we could expect a lot more upsets kasi now na parang ang hirap sabihin na upset kasi kahit sabihin natin na lower seeded team, the players and the teams are actually better than what the win-loss record states. So this episode will be a UAAP preview nga pala. This will be a part 1. So first for 4 teams yung amin bibigyan ng preview. And yeah, if we will also take this time to invite you to like, share, and subscribe to our podcast. And syempre, huwag niyo na rin kalimutan to ring the notification bell. And yeah, simulan agad natin. First team that we will be having a preview is yung mga Tigre sa Espanya, the UST Growling Tigers. UST. Ito, medyo mainit ka sa Facebook sa mga Ay, wag taga-UST na Pero tayo ito, dyan, wag na. Wag na tayo. nakadiloka pa ngayon. Pero yun, UST, this off-season, medyo tahimik sila, naka-stealth mode sila. Ang hirap basahin ng UST, pero one of the biggest things that happened to them is, syempre, they have, ano ba tawag ng backer New backer. into their program. Yeah, new backer into the program, which is SMC. So alam naman natin kung ano kung ano na yung nagagawa ng SMC sa like collegiate basketball in the NCAA. So this time Buong they're taking sports their in general actually. yeah. Oh, okay. Sige, yeah. Thank you. Pero yun nga. Kung ano nagawa nila sa NCAA, pero ngayon they're taking their talents and their financial Ability. legacy to abilities to the UAAP na, di ba? Kumbaga kung si LeBron taking his talent to South Beach, etong SMC taking his talents to Espanya na. And titingnan natin kung ano yung mangyayari or how will this affect the whole UAAP in general. And actually ang excited ako yung banter ni Boss Al Francis tsaka ni Coach Tab eh. Doon ako na-excite eh. So, medyo mainit. Medyo mainit 'yan, pero I Pero guess di tayo pupunta doon. Oo. focus muna tayo sa like I think yung pinaka-storyline ng UST as of this moment. Binanggit lang natin na yun nga, yung something na biglang nagbago sa UST landscape, UST basketball program landscape ngayon is they have a new backer, which is the SMC. And yung first move na ginawa nila, one of their first moves is getting a new head coach. Bagong luma, kumbaga. Coach Pido Harencio is back as the head coach of UST. It's been 10 years, 2013 simula nang naging fan ako ng UAAP. This time after 10 years ng 2013, 2023 babalik na ulit siya as a new head coach at yung pinaka
pinaka-titignan natin dito is can yung signature ni Coach Pido na puso, pride, palaban is gagana pa rin into this new era in the UAAP. Well, si Coach Pido, nabanggit na nga natin, and siya na babalik siya as head coach after 10 years. For me naman, kahit sabihin natin na matagal na siyang wala sa UAAP, pero during those 10 years naman, nasa PBA siya eh. So, nasa North Batang Pier siya. I mean, okay, sige, sabihin natin na hindi sila nag-champion. Pero hindi pa rin natin madedena yung fact na nandyan si Coach Pido. And updated siya sa mga evolution ng basketball, kung paano, basically mga changes on how the game is played, how coaches adjust to when it comes to their game plan, there's the sets, the schemes, etc. So parang doon pa lang makikita natin na hindi nawala si Coach Pido. And maybe for now, medyo too early pa for UST na makaahon from from the losing seasons. Pero it's a step-by-step process. Kahit naman si Coach Pido, di ba, nung in-interview siya nun, sabi niya, hindi naman nila mamadaliin yung process of towards becoming a contenders in the UAAP. Pero aabot sila dyan. And I do believe na UST is doing parang step 1 na sila eh. Nasa step 1 na sila na hindi nasa step 1, natapos na yung step 1 is to hire a championship caliber coach, basically. Tama. Basically, a coach that could compete. Yan, yun yung, di ba? Kasi di ba alam naman natin, I mean, no disrespect to Coach Baldavid. Alam naman natin kung sino si player Nick Baldavid as a player. Pero as a coach, medyo parang hilaw pa to say the least. No. Marami pang parang it's still a long journey for Coach Bal. Pero this time kay Coach Pido, obviously yung last champion ng UST way back 2006, siya yung coach. Diba? Alam naman natin sa UST, parang ayaw talaga nila nang natatalo eh. Hindi yun ang brand or ang identity ng UST. Kaya bringing Coach Pido, I do believe na complete na nila yung step 1. So step 2, okay, so recruitment of players, obviously, kasi kailangan, syempre sila yung laro eh. In which naka-recruit naman sila ng maayos this off-season. Although mas excited ako sila for season 77 kasi ganun naman talaga eh pag kunyari may bagong 87 coach. Pala, 87. Minsan na-overshadow yung present season kasi nakikita mo na agad kung sino yung mga recruits nila for the future seasons eh. So like, sabi mo si UST having sino to? Kyle Paranada. Ayan, di ba? So may mga marami pa yun eh. Yung Tagalasal, Jeremy Robinson ba yun? Basta yun. Jeremy, basta yun. Yung hina-hype nila siya ni Winston na kukuha ng Susi sa Lasal, biglang nalipat ng Espanya. So, marami pang mga players na aabangan for UST sa season 87. Pero, balik tayo sa present. This coming season. Yun, balik tayo sa present. Alam ko, they recruited yung kapatid ni Aldrin Melesio eh. Diba? June Melesio ata, if I'm not mistaken. Pero, not yet sure if that he will be part of the final lineup or eligible at least. Pero yung isa sa mga rookies na inaantay ko sa kanila is si SJ Moore. Yan. Ano ba? FA ba siya or PhilAm? PhilAm siya from actually hindi ko sure kung PhilAm, legit na PhilAm siya na like yung sa papel niya PhilAm nakalagay or considered siya as a local talaga. Pero he's a pangalan pa lang, parang PhilAm siya pero let's see. Basta siya, rookie siya from Arellano University. So already played for NCAA Juniors Division last season sa NCAA. Made strides, parang nga daw Jalen Green ng Pinas. Yun yung hina-hype sa kanya. So, isipin mo na lang ganun. So pupunta sa UST, taking his talents to Espanya together with basically their King Tiger na si Nika Bañero. So usapan natin in a while. Offensive showcase yan with their 1-2 punch. And then for me at saka nakalimutan natin i-bring up is
yun yan, nakakapag-recruit sila since under San Miguel na. Mm. And then from there on, yung program mas nauunti-unti na ng UST. Mm. And pag naka-recruit na sila, although for this season medyo the mga UST fans they need to at least tone down their expectations muna. Kasi Mhm. kahit SMC kahit yung SMC and si Coach Pido, 'di ba? Parang 'di ba Sabi sinasabi. nga nila even miracles Oo. takes time, 'di ba? So Pero kung maging contender agad, hindi naman tayo magugulat. tama naman, tama naman. Oo, hindi naman tayo And magugulat. basically ano lang pala, meron din kaming mga recruits na hindi na nabanggit na Hmm. medyo under the radar moves ng UST na baka biglang sumupresa sa atin this coming season 86. Knowing na nagtatago sila nung whole of season, walang field oil, O, 'di ba hindi sila naglaro ng walang mga preseason tournaments silang ginawa. A plus sila sa pagtatago nun. Kung hide and seek nag, yung laruan, gold nag-Ateneo medal sila last year nun. eh. Yun. So, this time, UST, big Hmm. question mark. Pero yun, actually, dagdag ko lang sa sinabi mo na yung parang nagbi-build sila ng foundation. You gotta love to see din na lahat sila dedicated na nagpakalbo sila towards this new era of Oo. UST basketball. Actually, yung Phil Foreign, sorry. Student athlete lang, foreign student athlete lang nila yung hindi nagpakalbo. Baka nasa culture niya yun, kaya hindi siya Oo. nagpakalbo. Pero lahat ng Pilipino dun sa team ng UST ngayon, kalbo. Kung makikita niyo yung pictorial nila, lahat mga Yun din kalbo din. na. So, medyo old school yung datingan nila. Yun, nakaka-excite. Yeah. And okay, so sa players to watch na tayo. O yung nabanggit mo Actually, nasabi ko kanina. ni akin nabanggit ko na si SJ Moore coming from Arellano. Hindi, sa Scoring holdovers. Sa holdovers. sa holdovers naman, syempre, Nick Cabañero, wala na tayong ano Yun. dun. Di ba? Nick Caballero. Cabañero, wala na. Yung, Cabañero hot sauce. di ba nung debut 33 niya points siya, last year. 33 points debut, Uh, di ba, against Adamson. and then, ano siya, debut in the sophomore year niya. Currently, is already third year in the UAAP. Nag-ano ba siya? Naglaro ba siya season Oo. 84? Naglaro siya season Akala ko 84 first nung game kasama lang nila niya yun. Sherwin. Siya yung isa sa mga like rookies na nakita mo na buo yung loob nung season 84. So hindi na ako nagulat nung season 85. Bigla siyang pumutok for 33 points on on his on Ah, their debut nung season nung nung last year. So yun. yeah. Yun din, Pero tama ka bata pa naman. siya. Oo, bata pa 20 naman. years old pa Ako, lang pero ganun 1920 na. pa lang yan eh. Oo, ganun niya. So Ako 24 na ako. Hindi ko magawa yung mga ginagawa ni Cabanyero. pero Pero next year magpapadrop ka, 'di ba? Eligible ka na rin naman wag magpa-drop. naman na, wag naman. Ano ko dito eh. Mag-podcast na lang tayo. Maganda magpa-drop. May libreng Tapos t-shirt. si ano pa? Sino pa ba? Sino yung ano? Teka. Well, sa UST, si ano din, na hindi kay Cabanyero. Tapos, alam ko may isa pa eh. May isa pa Yung silang mga marami silang holdovers pero like the one that sticks talaga is si Nick Cabañero. Yung mga other Igo pa. holdovers nila is si Laure, Eco Laure, na alam naman natin kung ano na ginawa ng mga kapatid niya sa volleyball ng UST. This time, titignan natin yung impact niya on Basketball the naman. hardcourt for basketball naman. So, let's see. Laure. Tapos si ano din, Kenji Doremdes, Oh, the anak ni son of Kenneth Doremdes. Captain Marvel naman. So, maraming mga players na na-hold over from last year sa UST. Pero yung pinaka-inaabangan talaga dito is yung King Tiger nila, si Cabañero, with the Cabanyero. help of the new players. Mythical team, ano, like is it mythical team caliber na ba? Or, Actually, di ko pa masabi, pero kung magiging, ano ba siya, like, efficient and oh, consistent, kung basta kaya hindi magiging niyang, surprising. kung kaya niyang maging 20 points per game kind of player, wag na siyang pumutok ng 33 points like last year, pero 20 points consistent, Hmm. sure ball na yan. Sure ball na yan. Yun Na din. mythic. Hmm. So, yun. Actually, Ikaw, actually sa players hindi pa naman sa ngayon hindi pa naman ganun ka ano eh, ano bang what's the right? Ka-intriguing yung mga players sa ngayon. I mean, alam ko naman magagaling yung mga yun, pero syempre hindi natin nakita yung mga ano eh. Kasi hindi natin sila nakita this off season kasi hindi naman sila naglaro sa field oil. Basically, mga off season tournaments hindi sila naglaro eh.
So parang hindi natin, parang may malaking question mark pa dyan na paano ba maglaro to? Paano pagdating ng UAAP, how will they square off against Totoo. the teams na naglaro ng PhilOil, ng Asia Basket, etc. So, yun ang ano sa UST. Pero one thing that's guaranteed for UST is ano sila, um may ano their bright future ahead of UST kasi ano pa lang sa backer pa lang tsaka sa coach pa lang nila ano ni doon pa lang Mm. masasabi na natin na they made the right move. Mm. Ayun, I think yun, parting shots na lang for UST this year. Yeah, I think they're still gonna compete. Final Four is medyo malayo sa akin pero anything is possible. Malay mo maging dark horse sila. Pero yun, mga last years mga previous years kasi ng UST na lang para sa mga UST fans. Parang pag kumukuha sila ng coach, minsan hindi siya tried and tested na kaya parang nagiging hindi maganda yung season nila. This year naman it's a bit optimistic naman kasi yung coach na meron tayo, ba't ako? Di mo na taga UST. Pero kasi UST fan ako. Dati. Ngayon Okay. neutral tayo kasi we need to be not biased on the podcast. Sheesh. Pero yun, tawag doon. This year naman tried and tested na si Coach Pido eh. So medyo tingin ko a lot of people are optimistic to this campaign of UST this year. And now, I guess let's go to the another team. Kapitbahay lang ng UST ang FEU. From Espanya pupunta tayo ng Moraita ngayon. FEU biggest move that they did in the last off season is the new coach, which is Denok Miranda na yung hahawak for the Tamaraws. And yeah, yun. Well, hindi ko pa naman napanood hindi ako masyadong familiar with Coach Denok Miranda kasi pag player, iba yung player ng Mm-hmm. Miranda. Siyempre, player, kilala na natin si Denok Oo, Miranda. Ang tagal kasi sa player. PBA, Pero ganun. ibang playing sa coaching, alam naman natin yun. Mm-hmm. Though as a Mm-hmm. coach, hindi pa nga natin alam yung what could happen. Pero ito yung medyo for me. Medyo what's the right term for it? Parang unusual for me. Kasi 'di ba lagi pag UAAP pagdating sa Final Four, 'di ba hindi nawawala ang FEU doon. Last nakakagulat na Tama. nawala pa FEU eh. Kahit fourth seed ng FEU ganun. Lagi hindi talaga nawawala ang FEU. Hindi ko na nga maalala kailan nawala sa nawala sa Final Totoo. Four. So parang for me, it's kind of weird na makita ang Final Four na walang FEU. Pero alam naman natin all good things come to an end. And then magkakaroon ng new era. Pero for me naman sa holdovers naman, sino ba sa players ng FEU? Sino yung excited ka talaga? Ako for me, hindi ko pa masyado sure yung like mga new guys nila. Kasi wala pa masyadong full list ng like yung mismong lalaro sa UAAP, hindi pa yung official. Like siguro yung mga binigay na lang list ngayon, like yung mga nasa pictures na nirelease with the UAAP Varsity Channel. Baka yung mga hindi pa sure kung sino yung lalaro mismo at hindi pa sure kung sino yung mga reserve players doon. Pero yung mga key holdovers nila na masabi kong excited ako is obviously the graduating guard, which is si LJ Gonzalez. Parang Gio Halalon yan eh. Parang Gio, yan yung, para sa akin lang yan yung Gio Halalon ng UAAP. Someone who's a quick up, who is a speedy point guard na kayang mag-floor general and at the same time create points for himself. Yan yun. Siguro to add na lang din pala. Si Cyrus Torres. Yung 3-point sniper naman din ng FEU. Yan din yung mga inaabangan ko in this year. Actually, may maganda ring nilaro last season si Brian Sleet. Si Patrick Sleet. Actually, yun, nakamuta ko na sabihin. Brian? Sino yung Brian? Brian na yun. Wait lang. Sa Honya Ay, sa Honya pala yung Brian. Basta tinagalo mo. Yung akala natin, di ba, Phil-Am? Kasi actually. Hindi, akala mo talaga Phil-Am kasi di ba, matangkad, mestizo, tapos, siya, biglang
Ng Pinoy na Pinoy. Mm. Pure Filipino pala siya. Pero yun din, bright spot din. Tsaka si Sahonia, bright spot Sa din. Onya, nasa ano nasa FU, sa Beda na. O nga pala, siya yung lumipat. Okay, okay, okay. So, yun yung kilos for, Oh, for yun yung FU. kilos. For me. Oh, Oo. yun. Kasi isa rin siya sa mga bright spots nila nun eh. Last year, tama naman. Diba kaya yung nag-run sila, diba nag-start sila 0-5 ba yun? Mm-hmm. Tapos nag 3 straight wins, something like that. Yeah, for me, parang back to zero ang FEU program. I see it as back to zero kasi ito entirely bago talaga. 'Di ba nung huli nila kay diba, si Coach Nash, 'di ba, ang pumalit sa kanya kapatid niya lang naman eh. So kahit Hindi, papaano, kasi ano din eh. Si Denok, Coach Denok din is someone who's new to the UAP. And as a head coach. Kasi hmm, nakapag-assistant coach na yan eh. So, Hindi kahit naman din si Coach Olsen nung pagpasok niya sa FEU. mm, Pero ang difference lang nun was kapatid niya yung pinalitan niya na head coach eh, which was mm, Coach Nash. So parang kahit papaano madali lang mag-usap yung dalawa yan kasi syempre magkapatid. So parang bibigyan mm, ni Coach Nash ng mga pointers si Coach Olsen na o ganito ang buhay sa FEU, ganyan, ganyan. So, yun ang for me. Yun ang nakita kong kaya parang kahit papaano may continuity. Ito yung wala talaga itong continuity as in start from scratch. So medyo mm, pang FEU ngayon. This would be a rocky for them which hindi talaga ako yung pag-miss pa nga lang nila ng Final Four last year. 'Di ba? Hindi na parang unusual na nga sa akin eh. What more na dalawang sunod. Mas sobrang out of character yan sa FEU program. Kaya pero parang medyo bright spots, bright din siya, bright future pa rin naman masasabi natin for FEU. And then sino pa nga ba yung nila? Coach Denok, hindi pa natin nakikita at all as head coach. And then so far yun lang naman yung masasabi ko for the meantime sa FEU. mm. Actually, yun lang din. Medyo quick lang din naman sa FEU natin. Kasi medyo hindi tayo super, like, hindi pa Oh, natin sure kung ano yung may expect natin for FEU. The only thing we know is that they will be having a new coach. Basically, yung storyline nila ngayon is the new era for FEU basketball. So, titignan natin kung paano magagawa ni Coach Denok yung kanyang system ma-implement agad, and let's see kung in the future kung gaano kabilis sila magko-compete ulit sa UAP. This year, hindi ako masyadong like, malaki chance mag Final Four, ganun. Na, hindi hmm. ko pa sure kung ano yung kailangan ko i-expect sa kanila. Pero, Paul one thing lang is that, Reveal. pwedeng, tama naman. Pero kasi meron pa silang mga key players doon na, yung mga talagang hinug na para sa competition talaga. Like, yun nga, Yun. yung mga holdovers nila, sila Eldridge. Gonzales, Sleep. Torres, si Alforque, actually si Cholo Yun. Ano Nuevo. Yan yung player to watch talaga kasi baka siya yung maging like newest star of FEU. Although this is already his third year, pero kasi hindi pa masyado siyang nagsha-shine eh. Baka So breakout year this niya na. baka we could see a breakout year na lang for Cholo Ano Nuevo. Yan yung ine-expect ko this season. Actually, yan yung tingin ko, yan na lang yung tingin kong magandang sana mangyari sa FEU para tingin ko pa naging superstar level agad yan si Choron Nuevo. Mapa-fast track yung yung rebuilding process ng FEU. Hmm. So yun. Okay, so Ikaw, parting shots for FEU. ay, Meron ka pa bang wala na need so far sabihin for niya? FEU. So yun, actually yun. That's our preview for FEU. They will be going on a new era, and we are just wanting to see kung paano magpo-progress tong kanilang new era of basketball. Now we will go to the next team, a team that made the Final Four last year. Broke the heart of William siguro, at least, no? Or Pwede and naman eh. thousands, sakto lang. No, taga Neutral, Lasal no, din no, naman eh. sakto lang. Ako sakto lang. Kasi Sige. ako eh. Ako sa UAAP ako, kahit may school ako, galing akong Lasal. Minsan hindi mo alam kung ano yung underrated team sa UAAP ng Oo team ko naman. for that year. Ako din So naman, last pero year, syempre, Lasal tayo nag-aral eh. May pangalan tayo sa records tama ng Lasal naman. eh. Last year,
NU ako kasi sobrang tindi ng NU. Pero NU is a different topic. Let's go first with the final four. One of the final four teams na umabot last year, and that's Adamson University Soaring Falcons. This year, medyo optimistic lahat kasi we already know what Jerome Lastimosa did for them Oo, di last ba? year. Nung naggilas And pa siya, then, may gilas tapos against nagilas pa Congress. yun. One of the players na kasama sa redeem team ng Gilas, no? Oo, Semi-redeem team, di ba? sa Pero yun eh. in this time, we medyo up in the air pa yung kanyang possibility to play in this uh, season for the UAAP. Nagkaroon siya ng correct me na lang, pero nagkaroon siya ng injury, and non-contact injury nung practice. It was considered to be a partial ACL lang ACL ata, or tear. partial tear. Basta may injury siya, hindi ko Pero matagal pa specific rin yun kasi eh. hindi ako PT para kabisadong kabisado yun, pero meron siyang injury na medyo takes time to heal. Hindi naman, according to some sources, hindi kailangan ng surgery, pero takes time daw to heal. So yun, yun yung medyo masakit for mga classmates dyan sa Adamson. Yun yung for me nakakapanghinayang kasi alam Mhm. pa natin yung mga napakita ni Jerome post-pandemic, di ba? Both season 'Di ba? 84 and 85. Sinaktan yung puso niya nun, William Go, Oh, yun nga. nung nag-init siya Pero, last do or die nila nun with mm, Lasal. so, di ba parang siya na nga dapat yung best point guard sa UAAP nun eh. Pero, ayun, Mm. unfortunate events happen such as that, yung injury ni Jerome. Pero ano naman, on the positive side naman for I mean, don't get me wrong, hindi maganda na may injury. Pero sa team naman, yung mga magsi-step up sa kanila, guys Mhm. like si Joshua Yero, nakita natin nag-improve, 'di ba? From kasi naglaro pa siya season 82 eh. Pero pa siya nun, Mm. medyo rocky pa, konting reps pa. Then slowly nakikita natin yung pag-angat ni Joshua Yero. And then may Joe M sa bandal, especially nag-start nung 3 free throws niya to send the game to overtime against the defending champions nung time na yon, which was UP. Then excited din ako syempre sa kapatid ni Dwight Ramos. Si Yun, Eli. actually, to lang, para lang maayos yung preview natin for Adamson. Well, already set up na medyo baka mawala si Lastimosa for the whole season. Although, since this is his final year, feeling ko at some point babalik yan. At some point babalik yan, pero ang biggest question na lang dyan sa Adamson is, kaya na ba nung iba to spread their wings to fly? Lilipad na ba yung ibang mga Falcons na kakampi ni Jerome? At isa sa mga inaabangan natin is yung kapatid ni Papa Dwight, 'di ba? Yan. Eli ba? Eli. Eli, 'di ba? Eli Ramos. Mm. Di ko pa sure kung gaano siya like ka-ready on a UAP level. We just know na it could be one of those players na pwedeng mag-step up in the absence of Jerome Lastimosa in the first parts of the season. Especially 'di ba dapat dapat Ateneo talaga siya maglalaro sabay sila ni Dwight. Mm. Mm. Parang hindi ata na line up kaya lumipat siya sa Adamson nung season 84. And then 85 Mm. yung red shirt, basically red shirt year niya yun eh. Mm. Um and then so ngayon yun na, although since hindi nga natin nakita si Eli, hindi pa natin masyado nakikita si Eli on the big stage. So medyo may konting question mark diyan. Pero definitely optimistic ako kay Eli. Nasa dugo na Dapat yun. lang. Syempre, alam mo naman kung ano ginawa ng kapatid niya dun sa Oo, Philippines, sa Gilas. sa Gilas, sa So this year sa Adamson, syempre, I think lahat ng tao hopeful na kahit pa paano, kahit kalahati lang ng ginawa ni Dwight, ganun yung gawin ni Eli, masaya na tayo. oo. Masaya na yung mga Adamson fans yun. Wait lang ito, medyo curious question lang ah. Hindi ko kasi alam yung itsura ni Eli since di ko nga napapanood niya. Kasi pogi ba ni Dwight? Ewan ko, hindi ako maano. Baka Feeling mamaya, ko, nasa Japan na yung kuya eh. Di ibang Ramos naman ang tignan nyo. O, Papa, tinutulungan ko na Papa nga Eli. kayo eh. Papa Eli.
Road to Papa Eli. Tingnan mo na lang sa Google kung pasado sa standards mo. Sheesh. Huwag naman ako. Yung iba naman. Pero yun, aside from Eli Ramos, let's go to another players na pwedeng mag-step up. Yun yung sinabi mo, si Josh Riero, Joem sa bandal. Ako, tingin ko madaming players tong Adamson Falcons. Talaga, maraming mga role players and players na pwedeng mag-step up. Kaya nga sobrang nakakahinayang na si Jerome Lastimosa is wala. Kasi I think this is their high time to At saka siya yung compete and biggest piece of the puzzle eh. siya yung biggest piece eh. So, ngayong medyo nagkaroon sila ng setback, kailangan ng ibang mga players to step up. And I think sa big man position, yung wait lang, AJ Manzano yun. Basta ang tawag sa kanya si Baby Manzano nun nung season 84. Manzano, oo. Si Manzano yan. I think one of those guys na nag-step up nung 84, 85, and now 86 kailangan. Literal na malaking sapatos na mas malaki pa dun sa sapatos niya yung kailangan niya i-feel for Adamson. Pero tingin ko kaya naman niya. Yan yung isa sa mga babantayan din natin for the Falcons kung paano siya magpo-perform. And then, ano din eh, si Lenda Duanga pa rin ba yung ano nila? Hindi. May bago na silang FSA, forgot his name. Pero yun, may bago na silang FSA, so medyo feeling ko kahit sinong FSA basta decent, kaya ng Falcons to compete as long as nandun si Lastimosa. Pasensya na sa inyo sa mga viewers kung nagsa-star gripping ako kay Lastimosa. Pero kasi talagang nanginayang lang ako. Ito Pero, na yung year ni Lastimosa. Sige, pero okay lang yun. hindi na champion. Pero Alam ko individually. alam ko siya din naman. Sobrang naano rin si Jerome Lastimosa to what happened to him. Pero hindi natin makontrol yun. And At saka ako yung hoping for his speedy nakakapanghinayang. recovery na lang. Yun nga. Yun. With definite praise for Jerome. Yung nakakapanghinayang dun is may offer sa kanya sa Korea. Ako Hindi to be niya honest, para lang maglaro sa Adamson for one more year. parang something na hindi ko na lang pag-uusapan kay Jerome. Kasi feeling ko, yun yung isa din sa mga pumasok sa kanya. And kaya siguro mas lalo siyang na-hurt. Pero, Yun nga, nakakapanghinayang. nakakapanghinayang. Pero ako, Obviously, sa kanya mas masakit yun kasi siya yung nandun. Pero tayo as a fan, parang tayo sayang. as a fan, feeling ko dapat mas i-root na lang natin yung recovery niya. Yeah, Kasi definitely. Kasi he did that decision because of the fans, because of his love for Adamson. And now, kahit na nasa sideline siya, let us show him the love that he deserves. So hopefully, but optimistic pa rin ako individually where kung saan man maglaro si Jerome post Adamson, he'll definitely make waves. So yun, balik tayo sa mga other players. Sabi ko nga, si Manzano. Mag-CR lang ako, ikaw Sige. Ay, paano maglilipat? Wala ka, lilipat na ako ng ibang team pagkatapos. Hindi, stretch mo lang, mabilis lang yan. Mabilis, baka may meeting ka sa Mabilis lang. Stretch lang. Sige. Bilisan mo CR. So yan, while William goes having a break, Adamson. So sa Adamson, we will be having si Manzano, another center for them is si Barasi na a 6'7" center for Adamson na pwedeng magiging kapalitan ng kanilang US FSA. And at the same time, when it comes to the lineup of Adamson, offense, malaking impact yung pagkawala ni Lastimosa. Kanina pa namin sinabi. Pero yung mangyayari naman dun is hindi naman sila siguro mauubusan ng supply sa opensa dahil nandiyan pa nga sila sa bandal, si Yero, and tong si Hanapi na a wing that could shoot from all levels of the floor. Someone who you could watch you could also rely on offense for them. On some nights, he could be the number 2 option for Adamson nung season 85. So this year, kailangan niya mag-step up talaga on offense. Then sa defense, nandiyan naman niya yung mga sinabi natin kanina, si Yero sa bandal, and Manzano and Barasi. Yung mga aabangan natin on the defensive part of Adamson. This coming season, feeling ko medyo they're still on the way to the Final Four for Adamson. Pero
ang magiging question na lang dyan is kung gaano kabilis babalik si Lastimosa. And with that, I guess I I guess titingnan na natin kung kailan babalik si Lastimosa at kailan babalik si William. So yun, sabi niya mabilis lang eh. So titingnan natin kung gaano kabilis yan. Okay, so I am back. Saka na. Saka natapos. So yun. Tinapos ko lang yung tinapos ko lang yung about Adams. Like, kinover ko na lang yung offense, defense, and yeah. Si Basically, Nash. yun. Na Kung ano ni yung final four nila. So yun. Sige. Okay, next na tayo. Next team will be UP. So yan, actually another team na went to the final four and the same time Finalist. Finalists for for last year. So this year, the question na lang nila is can they dethrone the defending champions? And with their key losses from the off season, they have key additions na sobrang dami to count. Pero one of those Key big losses holes that muna they tayo. have. Key losses muna tayo. Sige. Key Key losses. losses nila, syempre, Carl Yes, key Tamayo. talaga, Carl Tamayo. Carl Tamayo and for me, James Spencer. Yung dalawang yan, yung naging crucial on their championship run on season May nakalimutan 84. ka pa isa. Sige, sino? Okay. Sorry. Okay. So, hindi kasi dalawa yun talaga yung parang tumatak sa akin this year. And obviously, yung nakalimutan ko si Save Lucero. So, yung tatlo. Yun. Big, yung dalawa big talaga. And actually, si Spencer rin naman, medyo semi-big. Kasi 6'3 lang ata siya. Pero, kung hindi naman physical appearance babasahin natin, ang laking mga sapatos yung nawala sa UP. Tapos, pero sabi nga nila, pag may aalis, may babalik din. And then, lagay din natin lagay din natin sa mga other losses si Galinato. Ngayon pala. Si Galinato, one and done. Alam ko one and done siya nun. Tsaka alam ko may isa pang sa UP. Sige, kaya mo yan. Yung lumipat sa San Beda or CSB ata. Si Bismarck. Bismarck. Lina. Pero like let's say key losses kasi like the pivotal players from season 85. I guess yung tatlo nga na sinabi natin and minsan pwede mong sabihin nga din si Galinato pero yun, yung tatlo yung sinabi natin and yun. Siya yung biggest loss. Biggest loss ako for me at yun, sila. Yung tatlong sinabi ko. Si Carl. Pero hindi naman natin masisisi yung kay Carl. Kasi kung ako rin naman ofera ng ganong kalaki, di ba? Pero yun, let's move on to the key losses. So, bagong recruits na sobrang dami. Pero babanggitin na lang natin yung mga maglalaro this year. Wag na natin babanggitin yung mga lalaro sa next season pa or next season pa kasi grabe sila kahit pang season 90 ata meron na silang recruit na nakalista pero grabe yun. Pero balik tayo season 86. New players ng UP will be obviously bannered by the Twin Towers of the LSGH Greenies. And that's Seven Gagate and yung NCAA Juniors MVP na si Luis Pablo. So grabe, di ba? Parang nawala lang si Carl Tamayo. Pinalit nila dalawang big man naman. So parang hindi din ganun ka Yeah. Kung height lang, hindi agad mo May mention sige, mention mo na yan. Joshua Coronel who was part of the recruitment package although since he is still recovering from an injury, next year pa ata maglalaro. So, grabe ganun sa recruitment package, parang trade. Pero di, bale Hall. Parang Hall. Hall. Although may isa sa kanila, di ba, parang even before nung last season nila sa NC, may agreement na sila na pag college mag-UP sila.
hindi ko ma-recall kung sino sa kanila. Basta alam ko meron Hindi, isa hindi ko sure yun. Pero pero yun, may tapos yun. yung sumama na lang yung ano, may sumama na sa Pero kanila. yun, And then big recruit. Obviously for me, biggest recruit nila last year, this off season si Francis Lopez, Lebron Lopez. mm, Siya yun. Kasi 'di ba parang siya, 'di ba alam na ng lahat at Ateneo siya. Kahit bago pa siya overtime edit yun, 'di ba? Kung saan siya dapat maglalaro. Yun dapat doon siya even prior to that, especially knowing na galing siyang Ateneo High School. So siya yung mga future to ng Ateneo Blue Eagles, like the college team, seniors team nila. So and then biglang nung off season gulat lahat nag-commit sa kabilang side ng Katipunan eh. yun. Yun si Francis Lopez. Tapos By may the way, pa ayaw siya, niya, may Gilas experience pa siya, 'di ba? Under his belt. ayaw niya tinatawag na Lebron, diba? So, kailangan Francis Lopez. Mm. Masanay na tayo sa Francis Lopez kahit Mm. maganda pakinggan yung Lebron Lopez. Lopez, oo. Francis Lopez na tayo. May kabilang Lebron na naman for another topic. So, tama na yan. May naalala ko. Pero yun, tawag doon, yun, aside from those three na sinabi natin, si Sean Alter, a 6'9", rookie, Phil nung Am. nakuha nila, nakuha nila after the NBTC tournament nung summer. So, another big fish, literal na big fish for UP na pwedeng maging kapalitan yan. Parang ano din yan. Parang naging replacement niya lang si Galinato. So, parang wala din talagang nawala dito sa UP na to. Tapos, Diba? basically parang homecoming kasi babalik sa daddy si Felicilda tsaka si Torres. Oo. Sobrang dami. So, Ang sobrang dami daming ng babalik. Sobrang daming dadating sa UP this year. And then, we will also have the addition of the comeback ni CJ Cancino after an yun, injury. babalik si CJ So, Cancino. sobrang sila eh. Ano Siya ba yun? yung Sobrang most stuck na veteran. nila. Mm. Yun eh, parang, wala na, tayo na lang natin sila sa finals. Parang, Ganun yung feeling. di ba? Parang yung mga ni-recruit nila, yung ni-recruit nila na this off season, parang parang isang buong team na mabubuo mo sa mga players na ni-recruit. May mga holdovers pa sila na mga Sobrang holdovers hirap, pa nila. sobrang hirap niyan for a coach Goldwyn. Pero that's a good problem to have kung sino line up mo, kung sino yung bibigyan mo ng mas maraming minuto, yung ganun. Pero Kasi sobrang talented ng it can also ng be a UP. bad problem din kung syempre mga bata, aminin man natin o hindi, mga bata pa rin sila. So parang baka may samaan ng loob na especially 'di ba nung high school sila, sanay sila na babad talaga sila pero dito sa college medyo alam mo yun na parang bababa yung minuto nila. May next step pa sila na aabutan which is to go to the to make it to the pro leagues, 'di ba? Maybe sa Tama PBA naman. or Siguro, overseas. it's the matter of perspective. Kay Coach Goldwyn, syempre, good problem yan. Sobrang dami mong players. Kaya Pero naman ni Coach pag Gold players yan. perspective, oo nga, kaya nga, sabi ko nga good problem kasi magaling naman yan si Coach Goldwyn eh. Coach Pero Gold. sa players perspective naman, Yun din more of, medyo, syempre, medyo yun yan, nagigets ko yung point man, ba't mo sinabi na medyo bad perspective kasi nga, baka konti lang yung time to showcase your talent. Pero, anyway, ang pag-usapan naman natin dito is how will UP How will fare this for be? next season. And I guess, matic fine, pwede nang on road to finals na yan. Just how strong the team has built. Magugulat ako pag hindi sila mag-finals, to be honest. Kahit sabi natin Ako, malakas yung kalaban nila, like surprise yung kalaban, it would be a shock for me. Totoo naman. Already, sinabi mo palang Felicilda tsaka Torres. Sabi ko, isang gala. Meron pa pala yung dalawang yun na sobrang ganda nung nilaro sa NU nung season 84. Tapos samahan mo pa yung rookies nila. So legit na, holdovers pa na, by the way, sige, ito. Bago tayo pumunta pa sa ibang usapan, key holdover for you, isa lang. Like, yung pinaka inaabangan mong holdover. Harold Alarcon. Yan, okay. So, for me, at least the last season, siya yung most underrated piece of the puzzle for me. Kasi diba narinig naman natin yung mga Tamayo, si Kagulangan, definitely game winner nung
to win the championship. Tapos, syempre, lagay mo pa yung reigning MVP, Malik Diouf. Pero iba yung dala ni Harold Alarcon kahit nung, Mm. kahit di ba nung game 1, parang kung sa game 1 natapos, kung game 1 lang yung finals game, tapos, siguro si Alarcon mag-MVP dun eh. Diba? I Yet, guess debut pa yun. yung game 3 ni Harold Alarcon. The iconic 4-point play, inverted 4-point Oh, play of Harold Alarcon sa mga malulupit na plays na nangyari diba? sa UAAP last year. Pero yun, ayun, si Alarcon niya, sabi mo yung key holdover Kayo, and with sino? the Yung on top of sa your akin, head, isa lang. actually, yun din yung sasabihin ko kasi kakapanood ko lang ng isang clip kanina na parang expected, parang ni-expect ng mga players before na si Harold Alarcon yung parang magiging breakout year niya for UP. Even though na ano na madaming recruits. Kasi from year 1 to possible year 3 niya this year, ay ang ganda nung paangat yung ginagawa niyang progress eh. So, Hmm. ang daming good things na inaantay for Harold Alarcon in this year. Oh, Pero at sa saka, akin key holdover dahil hmm. inagawan mo kay Alarcon, Cyril Gonzalez. Yun. Cyril ba? Cyril Gonzalez. So yun. Cyril. Cyril Kasi Gonzalez. ano rin, da Key pala holdover si, siya kasi sige, tapusin muna. wala lang. Gusto ko lang yung laruan niya, yung masipag, mapang-asar, matibay, drive, yun, sobrang, I like his game lang. So yun. Nakalimutan pa natin bagitin pare Jerry Abadiano. Isa pa sa mga like 3 and D guard ng UP. Hmm. So, parang yung lakas talaga ng UP ngayon, no? Like on paper, sobrang lakas nila. Although yun nga, yung fit pa lang yung question. Pero knowing the caliber of Coach Gold, siya pa lang yung nakapag-outcoach kay Coach Tab in a series. Like, what I mean about yung outcoach niya si Coach Tab, like, prime Coach Tab. Kasi yung kay Coach Alden, na-outcoach niya naman si Coach Tab way back 2016. Pero, hindi pa masyadong, parang hindi pa fully nakapag, si Coach Tab sa, sa Philippine Mm. game, Philippine college game. So parang ito yung peak ni Coach Tab as coach peak as during Coach Tab's peak in college coaching in the Philippines. Mm. Si Coach Gold lang yung nakapag sa kanya in a series. Kaya parang wow. Excited for UP. Although actually mas curious nga ako sa mga star-studded lineups eh. Kasi parang okay, paano mababalance to? Sino yung mga magsa-sacrifice? Kasi lahat yan, kung ilagay mo sa iba't ibang team yan, sila magiging superstar eh. So parang, Yun yun. Actually, yun talaga yung yung mm, parang siguro sub-storyline ng UP na paano ba nila isi-sort things out with how talented their lineup is. Pero tingin ko hindi siya masyado magiging problema kasi parang naging ganyan na rin yung scenario nila nung season 84. Ang dami din nilang mga stars dun sa lineup nila nun. Pero nagawa naman ni Coach Goldwyn yung kanyang kailangan gawin and yun, became champions of that season. So mm, this year, medyo mas mataas yung mas matataas yung talent ng mga players. Like sobrang like nakakalula. Pero feeling ko with Coach Goldwyn is already a champion coach in the UAAP. In the juniors and seniors division, kayang-kaya niya na yan. Kayang-kaya niya na i-sort things out yan. And the matter of question na lang talaga for UP is can they win in this can they win this year? sige. Yun din naman so far. So that pretty much sums up yung part 1 namin. Pero part 1 natin, this is the first 4 teams. So sa part 2 will be the remaining 4 teams of the UAP. Pero before we end, Google natin lang kita, parang si Kai Soto lang, na magiging si Andy Hemau na soon. Pero Google natin kita with surprise portion. So basing dun sa 4 teams na binigyan natin ng preview kanina, William, you could give us a prediction. Like, ikaw na bahala if you're gonna be specific or not specific in a way na let's say sabihin natin, etong team na to, sure champion. Or pwede mong sabihin, etong team na to, Final Four contender, ganun. Basta ang rule lang is wala nang explanation. Sabihin mo lang kung ano yung Yun feeling na. mo. Simulan natin sa On the spot ah. Si- Sige, sige. yeah, para magulat ang mundo, di ba? Sige, Sige, umpisahan natin sige. sa UST. UST, yan. Um, 5 to 6 seed. 5 to 6. Sa akin, actually, 7 to 6.
7-4. Borderline Final Four if they could make things work na agad. So, next team, FEU. 7-8 for me. 6-8 sa akin. Oh, Adamson. 4-6. Borderline Final Four. Kasi yung last spot naman yan. And then, yun. UP. 1 or 2, yan lang. 1 or 2. Finals. Oh, Sa akin, finals. So, yun. That would be our preview for the first 4 teams na binanggit namin kanina sa UAAP Season 86. Tune in for the next part of this UAAP preview. This is the License to Shoot podcast. We hope na natuwa kayo sa episode namin ngayon, and please continue to support our pod by liking, sharing, and subscribing to our channel. And also don't forget to ring the notification bell. This is Miggy C, kasama ko si William Go, and take it easy, stay safe, and have fun.